Hindi ko na kailangan pa na mag-ingat kasi magaling akong umakyat sa puno. Never pa nga akong nahulog kahit na isang beses. Saka wala akong pakialam kahit may kapre man dito sa puno ninyo. Hindi ako natatakot sa kanya at tadyakan ko lang siya. Mabirong sabi pa ni Nancy sabay tawa ng malakas. Nakita ko kung gaano kagaling si Nancy na umakyat ng puno, Papa Dudut. Kaya kahit paano'y nawala na ang takot. Nagagawa pa talaga niyang makakilos ng maayos kahit meron siyang dalang maliit na palanggana. Pero nang makita ko na nasa pinakataas na siya, ay sinabihan ko siya na huwag siyang magpunta roon at bumaba na siya. Marami rin kasi siyang nakuha. Sinunod naman ako ni Nancy at ang sabi niya ay bababa na siya. Pero nang nasa kalagitnaan na siya ng puno ay bigla na lamang siyang sumigaw na parang may nakita siyang nakakatakot at kasunod doon ay natulog siya sa pagpapatuloy. Naituan niya ang kanyang kaliwang kamay. Bumagsak siya sa lupa at nagkaroon siya ng bali sa braso. Iyak nang iyak si Nancy at ako naman ay tumakbo sa loob ng bahay at tinawag ko si Mami. Si Mami ang nagdala kay Nancy sa klinik para maayos ang nabali nitong braso. Tinawag ko naman ang nanay ni Nancy at sinabi ko ang nangyari. Dahil sa bakuran na aksidente si Nancy ay si Mami ang sumunod ng pagpagamot sa kanya. After nalagyan ng benda ang braso ni Nancy ay sinabi niya sa akin at tinulak siya ng kapre sa muna. Nang baba na raw kasi siya ay may bigla na lamang siyang nakitang malaking lalaki na may timong malak sa harapan niya. Kaya raw siya napasigaw ay dahil doon. Katapos ay tinulak siya ng kapre kaya siya nahulog. Talagang kininabutan ako sa mga sinabi niyang yun, Papa Dudu. Ang sabi ko ay kaya siya itinulak ng kapre dahil sa sinabi ni Nancy na hindi siya natatakot sa kapre at kaya niya pa itong